Hi guys! Good day and welcome back to our channel, Merjan's Garden. So ngayon guys ay meron tayong sasagutin na question galing sa ating viewer. So galing siya kay Ma'am Sweet Alaya. Ayan, ang tanong niya ay, Ma'am, pa-share naman po ng tips paano sa tag-ulan, walang tigil ang ulan. Ano po ang ginagawa niyo para makasurvive sila? Ayan, yan yung tanong ni Ma'am. So, Ma'am Sweet, ang ginagawa ko po sa kanila ay yung mga naka-rain or shine natin. Kung walang tigil yung ulan ay pinapasok ko sila sa loob ng greenhouse. Kaya importante talaga sa ating mga succulents na meron po tayong greenhouse. Lalo na po dito sa lowland. Pero sa highlands din naman guys, meron talaga silang greenhouse para sa kanilang mga succulents. Kasi kapag sobra-sobra na talaga yung ulan, ay may possible na mag-rot. So, malulusaw sila kasi na-overwater na. Ayan. Sakto, kakatapos lang umulan dito guys kanina. Umulan dito kanina. Ayan, mapapansin nyo guys, yung rosette nila basa pa, oh. Ayan. So, hindi na ako magdidilig. So, ngayon lang guys, umulan dito ng malakas-lakas kasi nakaraan medyo ambon-ambon lang yung ulan. Kaya naman talagang nagkukusang dilig ako sa kanila. So, ngayon umulan ng malakas. Pero dito na area, hindi siya nabasa. Ayan guys, o kasi yung area na yan ay may puno ng nyug. So, hindi siya nabasa. Natakpan sila ng puno ng nyug. Yan, yung daw ng nyug guys. Ayan. Ito yung mga succulents natin at cacti na nasa rain or shine. Ayan, naulanan sila dito. So, hindi to sila guys mapapano kasi syempre, ngayon lang umulan. Pero kapag sunod-sunod na guys yung ulan dito at walang tigil. Yan, kapag ano na talaga, tag-ulan. So, ngayong summer okay pa sila. Pero kapag tag-ulan na, yun, ipapasok ko na talaga guys sila sa greenhouse. So, wala naman ako, ma'am, ibang ginagawa. Ang ginagawa ko lang talaga ay ipapasok ko sila dito sa loob ng greenhouse. Kung alin dyan yung pwede nating paglagyan, yan, pupunuin talaga natin. Kasi, kailangan talaga silang hindi masobrahan sa ulan. Kasi kapag nasobrahan sila sa ulan, ang mangyayari ay malulusaw. So, sayang lang guys yung pinagpagura natin at saka yung pera natin kapag nalusaw sila. Syempre, yung pagod natin kakapropagate din. Syempre, sayang. Kasi, mahirap din mag-propagate ng succulents lalo na kung hindi ka pa masyadong bihasa sa pag-aalaga ng succulents, 'di ba? So, ang ginagawa ko, ayan, dito, ito yung rain or shine area natin before. So, pwede naman gumamit ka lang ng mga DIY plastic. So, ito, meron tayo ditong UV plastic. Itong UV plastic ko na to, manipis lang talaga siya. Nasira na nga siya nung nung sobrang lakas ng hangin dito last time. So, hinayaan ko lang at least 'di ba, may protection tayo dito sa ating mga succulents kapag umuulan. So dito talaga kahit na hindi umuulan guys. Yan ngayon na laging mainit, so tag-init na kasi. Ewan ko lang guys kung bakit umulan dito, pero hindi naman kasi na yung lupa. Ayan medyo lang, nabasa-basa lang sila. Hindi naman talagang sobrang lakas yung ulan. So, naglagay talaga ako ng UV plastic na to. Protection na rin guys sa sobrang init kasi makakatulong na rin yan sa kanila kapag sobrang init, hindi sila masa-sunburn. Ayan. So, mahalaga din na mayroon tayong shade net, lalo na ngayong summer. So, ngayon, tag-ulan. So, kapag tag-ulan naman talaga, yun lang, pwede tayong gumamit ng DIY plastic. Yung mga lang, pero mura-mura naman guys yung yung ganitong plastic. Hanap lang kayo ng plastic or kung wala talaga kayong budget pangbili ng UV plastic, pang UV plastic, pwede kayong gumamit ng mga DIY. Yan yung ginagawa ko dati guys, yung mga plastic lang sa yung plastic sa pagkain ng baboy, 'di ba merong mga plastic doon ng mga transparent. Ayun, ginagawa ko, hinihiwa ko yun guys, and then pinagtitape ko yun, pinagdidikit-dikit ko yun dati kasi wala tayong budget na pambili pa ng mga pang UV plastic. So, yun yung ginagawa ko guys. Yan.
Yan, para tipid tips. Pwede tayong gumamit ng plastic na DIY lang. Yung transparent. Ganitong kulay guys, oh. Ayan, ganyang kulay. Meron tayong mabibili na ganyan kung meron naman tayong budget. So, pwede tayong bumili sa Shopee. Meron yan guys. Sa Shopee ko yan sila nabili. So, malawak na guys yung malalagyan nyo yan sa mga succulents nyo. So, malaking tulong talaga yung UV plastic sa ating mga succulents kapag tag-ulan kasi safe sila sa pagkalusaw. Ayan. Sobrang tuyo nila dito guys, oh. Hindi ko talaga to sila guys pinapaulanan kasi ano din, pwede ko naman silang paulanan kaso lang mahirap kasi magbalik ng UV plastic na to guys. Mataas yung yung UV plastic. So nahihirapan ako na ako lang mag-isa. So hindi ko talaga tinatanggal. Kaya ginagawa ko, kusang dilig lang yung pagdilig ko sa kanila. So, yun lang ma'am yung maibibigay kong tips sa'yo. Wala naman kasi akong ginagawa dito sa garden ko kapag tag-ulan. So, yun lang. Papasok ko sila sa area na hindi sila maulanan. So, dapat mayroon talaga tayong may bubong na paglalagyan. Yung safe sila guys, yung hindi sila mapapano. So, yun. Yun lang naman ma'am yung ginagawa ko dito sa aking garden. Yan. Kaya mahalaga talaga guys yung greenhouse sa ating mga succulents. Kung nag-start pa lang kayo mag-alaga ng succulents, unahin nyo guys gawin talaga yung paglalagyan nila. Kailangan talaga meron kayong takip. Kasi kapag tag-ulan, mahirap talaga sila alagaan. Kasi prone sila sa rotting. Kasi makikita nyo na lang yan dyan guys, nagsilagasan na yung leaves. Tapos makikita nyo na lang yan dyan para inaamag na, ganun. Kasi overwater na sila, bulok na. So ayan, ito dito naulanan sila kanina. Oh. Ito yung mga ginraft ko last time. Tinanggalan ko na sila ng tape kanina. Ayan. Ayan sila oh. So, maganda rin na umulan kasi itong mga nandito sa rain or shine, hindi na ako mahirapan magdilig. Ngayon o, dito tuyo kasi dito mayroon tayong UV plastic. So, yun lang ma'am, yung ma-share ko sa yung tips. Magpagawa ka lang ma'am ng greenhouse or kung wala ka naman pang pagawa ng greenhouse ay pwede kang gumamit ng mga DIY na plastic cover. Ayan, yung mga transparent na plastic ganito para pangtakip sa iyong mga succulents para naman hindi sila masayang lalo na kapag tag-ulan. Ayan. Kasi mahirap talaga guys kalaban yung tag-ulan lalo na sa ating mga succulents. Ayun talaga guys yung mabilis makalusaw. Yung summer kayang-kaya pa eh kasi kahit na lumiit sila kasi nagsisidry yung mga leaves sila, nahihirapan tayo kasi kung kulang tayo sa water talagang madidehydrate, so iinuman talaga nila yung mga lower leaves nila. Pero kapag tag-ulan talaga at wala tayong takip na UV plastic, wala tayong safe place na paglalagyan sa kanila, yun yung mahirap kasi naranasan ko na rin yan before dati. Kung naalala nyo yung sa mga nanonood sa akin na dati pa, ditong area na talaga to guys ay puro rain or shine succulents, yung mga nandito natin. Pero, ayan, nung umalis ako guys, iniwanan ko sila na ganun yung setup. Pag uwi ko, puro damo na sila guys. Wala nang, kunti na lang yung succulents na buhay. Damo na lang karamihan na nandito, na nakatanim sa mga pot. So, ang ginawa ko naman nun guys, ay unti-unti nilinis ko sila at ito, pinalagyan ko ng buhangin yung area na to kasi sobrang mababa talaga. Hindi nga masyadong na lagyan guys ng buhangin kasi nahirapan yung maghahakot. So, ayun. Etong dito na area medyo mababa. Pero gumawa ako guys ng kanal doon para kapag malakas yung ulan, hindi napapasok dito yung tubig. Pumasok man guys pero hindi na gaano. Dati kasi nasira talaga yung kanal na ginawa ko dyan. Na anuhan na sila ng lupa. So, pumapasok na dito talaga yung water na galing dun. So, na talaga dito guys, binabaha dito sa area na to. Kasi palayan to guys eh. So,
kailangan talaga taas-taasan yung area na to para sa ating mga succulents. So, yun, binabaha sila. Napabayaan ko sila nung time na yun guys kasi syempre meron din akong inaasikaso, may ano din ako, health problem. So, ayun, inuna ko muna yung sarili ko. Kaya yun guys, nung umuwi ako, wala na. Yung mga succulents ko guys, kawawa sila. So ngayon, bumabawi na ulit sila guys nung nandito na ako. Yan, kaya ko na. So kaya naman inalagaan ko sila. Nagpropagate tayo kaya dumami talaga sila ulit guys. Oh. Yan, mga propagation ko na lang yan. Yan oh. 'Di ba? Kaya naman guys, kapag tag-ulan talaga, kailangan i-secure natin yung mga plants natin. Lagyan natin sila ng bubong. Ayan, kahit DIY lang, okay na yun sa kanila guys. Basta hindi sila, hindi sila overwater. So, importante na yung ilalagay nyo guys na bubong sa kanila ay transparent ganito. Huwag tayong gagamit ng mga trapal, ganyan. Kasi, nag-elongate talaga yung ating mga succulents kapag wala talaga silang matanggap na kahit na konting brightness. Kailangan talaga meron kahit konting brightness. So ganito, kunyari ganito, hindi 'di ba? Hindi mainit. So ganito, may brightness sila natatanggap kasi yung plastic na ginamit natin ay transparent. So may brightness silang natatanggap. So kung walang brightness na natatanggap guys, ang nangyayari ito, humahaba yung mga liig nila guys. So nagiging mahina sila. Nagiging weak yung kanilang body. Ayan. So pumapangit sila guys. So yun lang guys yung mai-share ko sa inyong tips. Ayan. Sana ay nakatulong sa iyo Ma'am Sweet Alaya. Ayan. Maraming salamat po sa panonood at yun lang, maraming salamat. That's all for today. See you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye. Tingnan nyo guys yung ating namulaklak na Parang gusto ko na siyang pugutin. Ayan, kasi wala. Ay, may baby na sa ilalim guys. Isa. Isa lang yung binigay niyang baby. Pero nagpropagate na ako guys ng leaves niyan. Ayan o, kaya lumiit siya kasi kinuhanan ko na siya ng lower leaves. Ayan, yung ating Black Prince. Oh, 'di ba? Namulaklak na si Black Prince. Ayan guys, bye.